Mahal kita higit sa inaakala mo. Hi Eds, itago mo na lang ako sa pangalang Kali. At itong confession ko ay para kay Mr. Leandro. Natatanda mo ba kung paano tayo nagsimula? Nagsimula kang mag-stalk sa Facebook account ko at bawat nakikita mo sa post ko tuwang-tuwa ka kasi puro pagpapatawa mga pinupost ko. Mas lalo kang nagka-interesado kaya lumevel up ka na. Nagpapansin ka na at in-add friend mo na ako. Dito tayo nagsimulang maging magkaibigan. Nagkakausap paminsan-minsan at di ko namamalayang nahuhulog ka na pala sa akin nang hindi ko alam. Umaamin ka pero ako tinatawanan ka lang. Hindi naniniwala kasi never pa tayong nagkita. Kaya how come na magugustuhan mo ko? Umabot ng 1 taon na ganun yung setup. Humihingi ka ng chance pero binabasted lagi kita. Fast forward, April 2018, finally magkikita na tayo in person. Broken hearted pa ako sa panahon na yan but still nandyan ka pa rin. When the first time I saw you, nagulat ako kasi sobrang gwapo mo in person. Artistahin nga, sabi nila. May hawig kay Coco Martin. Pero nang makabanding na kita, I admit na hindi ako nag-enjoy. Dahil napakatahimik mo. Sabi ko nga, never ako makipag-meet ulit sa'yo kasi ang boring mong kasama. Pero lumipas ang ilang buwan, kinain ko lang yung sinabi ko. Dahil since magkita tayo, parang mas naging makulit ka na. Gusto mong bigyan kita ng chance manligaw, mas lalong ayoko nun dahil sobrang gwapo mo para sa akin. Pero time flies, nagbago yung ihip ng hangin. Naging tayo. Hindi naging madaling takbong relasyon natin nung una. Away dito, away doon. Hindi pa kasi talaga ako in love sa'yo nung sagutin kita. Hindi ko mahanap yung spark. Pero lumipas ang mga araw, mga buwan, maraming nagbabago. Unang buwan pa lang tayo, pinakilala na kita sa pamilya ko. Pero 4 na buwan na, nang official ko nang pinost na I'm in a relationship with you. Maraming ngang nagulat noon dahil napakagwapo ng boyfriend ko. Kapag kakain tayo sa labas, mga mapanghusgang matang nakikita ko. Pero hinahayaan ko lahat yon dahil araw-araw pinaparamdam mo naman sa akin na mahal mo ako. At habang tumatagal tayo, doon na nag-grow yung feelings ko para sa'yo. Nagiging mature na sa mga bagay-bagay, natututo ng i-handle yung sitwasyon at kung paano magpatakbo ng relasyon. 6 months, 7 months, 8, 9, 10, 11 months, and finally, 1 year na tayo. Ang saya ko ng anniversary natin dahil kasama kitang nagwo-worship kay Lord. Pero ito na pala yung last na mararamdaman kong mahal mo pa ako ng buo. After ng anniversary natin, lumipas ang 1, 2, 3 buwan. Ramdam kong nalalamig ka na. Ito yung ayaw na ayaw kong maramdaman sa lahat. Sa 1 buwan, 1 beses lang tayo magkita dahil sobrang busy mo. Pero hindi ko alam na yung pa pala yung magiging dahilan kung bakit unti-unting magbabago ang feelings mo para sa akin. Lagi mo na akong inaaway, pinagdududahan, mainit ulo mo agad sa akin. At dahil ayokong nag-aaway tayo, sinisikap kong suyuin ka. Pero isang araw, napagod na ako. At hindi ko na kinaya. Brinake kitang masamang loob ko. Hinayaan mo lang ako
Alam ko, hinihintay mong bawiin ko yung sinabi ko pero lumipas yung isang araw. Hindi ako nagparamdam sa'yo kaya siguro doon ka natauhan. Kinamusta mo ko at doon nagmamakaawa ka na ayusin yung relasyon natin. Ilang araw akong di sumagot kasi humihingi ako ng word kay Lord kung ano nga ba ang tamang gawin this time. 4 na araw yung lumipas bago ako makapag-decide. Sobrang mahal kita, alam mo yun. Pero kahit sobrang sakit, pinili ko yung will ni Lord dahil yun ang tama. Kailangan natin mag-grow as a person. Kailangan mas mahalin yung sarili at matutong respetuhin ang bawat isa. Ito yung sinasabi nilang right love in the wrong time. Simula maghiwalay tayo, hindi na ako nagkaroon ng communication sa'yo. Pero nung maghiwalay tayo, kahit sobrang sakit, alam kong naging matapang akong harapin yung kahihinatnan natin. Mahal kita, sobra. Durog na durog ako nung bitawan kita pero pinanindigan ko yon dahil ayun yung makakabuti sa ating dalawa. At kung para tayo sa isa't isa, si Lord naman yung gagawa ulit ng way para magtagpo tayo ulit. Simula na maghiwalay tayo, maraming opportunity ang dumating. Masaya naman ako, pero kahit ilang buwan na yung lumipas, nawala na tayo. Ramdam ko pa rin yung sakit. Mga friends, relatives, o kung sino man akala nila masaya ako, but deep inside, naiiyak na ako. Ang hirap. Sobrang miss na kita. Kung nanonood ka pa rin sa mga vlogs na ina-upload ko sa YouTube channel ko, makikita mong nakangiti at tumatawa ako pero pagmasdan mo ang mga mata ko, may lungkot na tinatago. Gusto kong sumigaw at sabihin bumalik ka na pero hindi pa ito yung tamang pagkakataon para sa ating dalawa. Dahil may mas better plan pa si Lord, gusto ko lang malaman mo na marami man tayong hindi maintindihan ngayon, balang araw, makukuha rin natin yung sagot. Iwanan man tayo ng lahat, pero si Lord, hinding-hindi. At tandaan mo, mahal kita, higit pa sa inaakala mo, pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna tayo.